Sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad nga padayon niya ginatugyan o ginahatag kanato o niini karon nga buntag magtugyan kita sa atong bulaton diya sa Ginoo pinagi sa pangamuyo. Amahan ug Dios nga langit no, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magihatag kanamong tanan kanako nga makahimo sa sambuhag once again sa imong balaang pulong niini nga kabuntagon karon. Nagapray ko Ginoo nga ang tanan nga paminaw karon diya sa ilang panimalay, sa ilang mga radyo, imong panalanginan o ihatag nimo o Dios ang kalipay o excitement and at the same time kagutmanan diya sa espirituhanon nga aspect sa kinabuhi. Aron nga i-welcome o ma-absorb o Dios ang imong balaang pulong ngadto sa among mga kasing-kasing o ngadto sa tanan nga nagapaminaw o makapaminaw pani ni Ginoo. Nagapray ko nga ikaw magapanalangin sa tanan nagasubaybay, nagapatalinghob karon diya sa ilang panimalay, diya sa ilang tagsa ka mga radyo, o sa tanan nga mga kaygalaan sa Facebook o tanan nga mga kaanakan nimo Ginoo sa tibuok nga kalibutan sa diin maabot ni ining amaong sibya sa kahanginan o bisan pa man dinhi sa radyo o sa Facebook Ginoo. Itugyan uban ang pagpasalamat kining usa ka bililhon nga pribilehiyo nga ang imong pulong mapaabot ngadto sa matag usa. Dihi sa I-pray in Jesus' name. Amen. Salamat gyud kaayo kay makahimo kita padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nga niini karong higayon padayon natong pagatan-on ang mga factors nga nakaapekto, factors affecting follow-up ministry part 2. Now, atong nakita in the past nga adunay mga factors o factor nga naka-apekto na himo nga rason nga ang ato nga pag-involve sa ginatawag nga follow-up ministry nga dili kini na materialize diya sa atong kinabuhi, no? Nahibaluan nato o padayon nato pagatan-aon karon ang kini nga mga maong mga butang tungod kay importante kay kini aron sa ato nga padayon makapangalagad kita sa Ginoo sumala sa iyahang kabubuton. Unang butang at nakita our relationship with the Lord, no? Mao kana siya and lisod o mao kini ang factor nga nakaapekto ngano nga possibility nga dugay ka na diha sa pagtulunan sa Ginoo pero wala ka nakahimo niini nga pag-participate tungod sa ato nga relasyon or maybe sa imong relasyon diha sa Ginoo. Makaapekto kini it's because ang follow-up ministry nag-involve siya sa idea of life transference, no? Ang atong pagkinabuhi, paano nato ikinabuhi ang pulong sa Dios kini mapasa nato ngadto sa uban. Ikaduha, our walk with the Lord must be worthy of imitation. Kung discern nimo nga dili worthy ang imong kinabuhi nga imitate sa uban nga nagasunod kanimo, that's why makaapekto gyud na nga dili kayo ka mag-active, dili kayo ka mo participate niini nga klase nga ministry. And that's the reason why you will not involve or you're not involving in this follow-up because ang ato nga pagkinabuhi sometimes basi dili gyud maayo o dili kita mahimo nga good model or mentor ngadto kanila.
So mao kana siya ang mga factor unang nakaapekto no sa ato ang dili pag-engage niining mambuluhaton. This time atong tutukan ang ikaduhang factor, our willingness to make a commitment. Okay? Mao kini siyang ikaduhang factor nga dili kayo kini halinon nga buluhaton diya sa iglesia or kumbaga bisan pa man sa atong pagkinabuhi dining kalibutan, murag dili kayo siya nga dali nga i-absorb or i-adapt sa mga Kristohanon. Kining ginatawag willingness to make a commitment. Dili willing. Unang nga butang. Ngano man nga usahay dili kini mahitabo, it's because ang magisgot nga commitment, personal follow-up is time-consuming. So therefore, lisod kaayo magkomitar ang usa ka Kristohanon tungod kay time-consuming siya. Even bisan pa man gani ang daghan sa mga alagad sa Ginoo na dili gyud kaayo siguro na ay mga area sa kinabuhi, mga rason na dili kayo mo involved ining gitawag follow-up ministry. It's because time-consuming mangod siya, labi na kung mga busy na kaayong nga mga pastors, mga alagad sa Ginoo diya sa iglesia, na sobra na kaayo ang ilang kabisihon. So ay tendency gyud nga ma-neglect kining ginatawag follow-up ministry. And sa mga church officers diya sa iglesia, usahay abi nila kung mahimo na nga rason ang kabisi nila sa ilang pag-participate sa mga buluhaton sa iglesia. Therefore, mahitabo nga wala na sila nagpakialam sa mga ginatawag og follow-up ministry, or maybe sa mga members diya sa kaiglesiyahanan. Usahay siguro nag-appeal man bitaw ko og choir, nag-appeal man bitaw ko og mga Sunday school classes. So enough na siya. Usahay dili na siya mo-extend o mo-offer og panahon para sa pag-involve, sa pag-follow up sa uban nga mga new believers. Okay? Personal follow-up is time-consuming. Mao ni ang usa nga i-consider kung mahimo kag commitment. Uy, basi kung dili nako ma-afford ang time nga gi-demand alang niini, no? Tungod kay anay kung imo tan-aw ni gala ang mga panginahanglanon sa mga new believers, pareho lang pod siya sa usa ka bata ba, no, diya sa panimalay. The needs of a new believer are often similar to that of a baby. Unsa man ang kailangan sa bata diya sa panimalay? Kung ay bata nga mahimog sa panimalay, kailangan siya og feeding properly nga feeding, and bonding and protecting. Pag kailangan protection diya sa panimalay, kailangan nimo siya ipa-feel kaniya nga belong siya sa family. Kailangan nimo siya iatiman, iprotektahan, pakaunon. Okay? So kung imong tan-awon sa spiritual nga aspect, kinahanglan tudloan siya, follow up siya og tudlo, dayon ikuan siya nga ma-involve diha sa fellowship sa iglesia or sa grupo din sa ikaw. And kailangan po siya maprotektahan. Kaya nga naman, dili joke ang Kristohanong pagkinabuhi. Daghan kaing nga mga kalaban sa palibot nga gusto mo bira o muhaylo kanila palayo sa tinuod nga pagtulunan. That's why ang mga new believers kailangan silang protection. O labi na karon nga panahon nga bisang asa ka mo tan-aw sa cellphone, sa television, grabe kay ang mga false teachings around the world. O usahay para ba grabe ka attractive kaayo, no? Daghan kay mga pang-presentar nga mura pog tinuod, pero sad to say nga ang mga new believers unable sila mag-protect sa ilang sarili. That's why they need matured Christians or matured believers to protect them during this time. Okay? Not only that, when life's busy schedule presses down, priorities will have to be made. Labi na kung
importante man ni siya mo apekto man kung busy ka ay kang person, labi na kung negosyante ka. So lisod ka sa imuha nga ang imong mga priorities in life mabalhin o imuhang i-insert ang priority sa pag-follow up. Tungod kay kung naamag kay follow up nga new believer, mangayo siya panahon, schedule. Nga kana nga schedule, kailangan ihatag gina nimo sa iyaha. Kung sa kuampa, usahay gani, bisan pa muulan or mag-init, kailangan makontinue siya. Kay na ay epekto once ang pag-follow up maantala. No? Mao kana siya ang realidad based on my own experience for how many years sa paghimo ni anak nga maong buluhaton. Usually nagakitabo kana from time to time, usahay dili na to mabantayan, no? Nga ma-neglect kana nga maong buluhaton. Okay? So mao kana siya, kailangan siya i-insert sa imong priorities in life. Kung importante sa imuha ang pag-involve o pag-engage na ining ginatawag follow-up ministry. And number 3, only the true committed person will spend the time necessary to follow up. Okay? So, kung dili ka komitado, natural, dili po ka mag-engage. O dili po ka maghatag panahon ni ana nga, usahay manggod, ang kaning follow-up ministry, marag time wasting siya. Nag-austi kag panahon. Pero, kabalo kay gala, ang paghimo, pag-engage na ining ginatawag nga follow-up ministry diha sa iglesia o diha sa mga tao nga na-influence sa imuhang pagkinabuhi nga nagkinabuhi kang matarong in the sight of God, na-influence sila, na-share nimo sa gospel, they need to be follow-up, no? O kinsa man ang follow-up na ikaw gyud, kay ikaw man ang iyahang ginatawag natong spiritual leader or model. Okay? So mao kana siya, if you love that soul, then you need to commit your time. I-include nimo siya sa imong mga priorities aron nga matagaan nimo siya og panahon. Even si Apostle Pablo, nag-illustrate siya, nag-ihatag niya ang pag-ilustrar may tungod sa usa ka komitado na kinabuhi o gihatag niya kana samtang siya nagapangalagad sa Ginoo. That's why nga daghan kaayo na influence, daghan kaayo o na nurture si Apostle Pablo o nahimo silang epektibo nga mga alagad after nagsunod usab kaniya. Kung imong tan-aw ng mga passages dinhi una sa Acts chapter 20 verse 20, nag-ingon si Apostle Pablo ngayon, and now I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. So kung imong tan-aw ni gala, ang idea dinhi, ang ginahimo ni Apostle Pablo, nagahimo siya sa ministeryo sa pagpaabot sa gospel o pag-follow up sa mga magtutuo o himo niya kini from house to house. It means to say, kung asa ang prospect, asa katong subject sa iyahang discipleship making or follow up, ginahimo niya kini accordingly sa demand. Okay? Mao kana siya ato makita o ato makita dinhi nga ingon siya sa first part nga wala niya gi-withhold ang mga butang makaayo sa mga bag-ong magtotoo. Now, ikaw karon higala, unsa ka importante para kanimo ang kining bag-ong mga Kristohanon? Unsay importance para sa imuha? Na feel ba nimo ang need nila? Nga sila kailangan og feeding, kailangan sila og banding, kailangan sila og protection? Kung na-feel na nimo, it means to say, gina-challenge ka sa Ginoo nga mag-engage, mag-involve ni ini. Don't wait nga na sultian pa ikaw. Imo kini nga transaksyon, imo kini nga pribilehiyo and opportunity, privilege as well in the sight of God sa pag-follow up. Ni adtong gi-allow sa Dios ma-bless diya sa imong pagkinabuhi. Another passage in verse 31
Therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. It means to say, grabe ang seriousness ni Apostle Pablo in doing such work or ni ana nga follow-up ministry. Not only ang iyang focus to preach the gospel everywhere, but also iya pong gina-follow up ang mga natawag nato nga mga prospect nga tinuuray nagdawat sa pulong sa Ginoo kailangan og ma-follow up. So ingon siya, wala ko maghunong adlaw o gabi gihimo kini alang sa matag usa diha kaninyo. So makita na to ang iya gyud nga desire, ang iya nga interest, ang sincero gyud kaay niya nga paghatag importansya ni ini nga maong buluhaton. Another verse in 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. So kung imong tan-aw ni Gala, nga carefully gi-perform ni Apostle Pablo ang iyahang responsibility as servant of God. First, mao ang pag-preach sa gospel, and then, secondly, ang pag-follow up ni ini. Kay sama ra manggod na ang pag-evangelize, sama ra sa murag nanganak ka ba? Unya after manganak ang usa ka tawo, normally, i-take care na niya iyang anak, no? Kung katong na-bless sa Word of God, mura na siya spiritual babe. No? Sa dihang usa ka person na convert, na sabdan niya ang gospel. Kailangan siya og proper follow-up. Diha na mo pasok ang ginatawag follow-up. And this is the factor sa atong pagpangalagad sa Ginoong usahay neglected. So mao na siya dinhi. Ingon si Apostol Pablo, for ye remember, brethren, our labor and travail. No, ambot pasabot, grabe gid nga effort, endeavor ilang ginahimo. Not dili lang nag-enjoy siya sa paghimo sa trabaho. Of course, nag-enjoy si Apostle Pablo with his company. But usa sa factor nga atong tan-awon nga grabe ang suffering, og dili lang suffering sa persecution ang iyang gina-undergo during this time, but ang pag-exert niya og effort, pagbahin niya siyang panahon aron nga dili niya maabandon ang mga new believers. Okay? Mao kini siya ang point kung imo tan-aw. Another passage in 1 Thessalonians chapter 2 verse 10 nag-ingon, ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. So kung imong tan-aw ni Gala nga wala gyud siya gikaulaw, wala siya gitaguan sa iyang pagkinabuhi. In fact, ang iyang gisulatan ni ini, sila mismo personal nakakita o naka-experience kung paano si Apostol Pablo naghago diya sa buluhaton. O paano sila gialagaan ni Apostol Pablo. Paano sila gi-follow up. Mo na ingon siya dinhi, ye are witnesses, and God also. Of course, above all, ang Diyos nakakita kung unsa ka naghago sa bulaton sa Ginoo, higala. Because God is the ultimate rewarder of all His servants, of all His children. Kung unsa ka nag-alagad sa Ginoo, unsa ka nagmatinumanon sa Ginoo, bisan pag walay tao maka-appreciate kanimo, nagbuhat ka niini secretly, God knows it. Kita ka na sa Diyos. O kabalo siya kung paano ka i-reward sa imong mga labor or sa mga sufferings or even sa imong service diya kaniya. Okay? In verse 11, as ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children. So kung imong tan-awon nga personal experience ni Apostle Pablo, paano niya gi-portray, gi-illustrate ang ministry
ang follow-up ministry sama kana sa paghimo sa usa ka amahan nga nagahimo og pag-follow up, pag-atiman sa iyang mga anak, no? Mao kana siya ang idea sa follow-up ministry. Dili kini siya joke. Dili kini siya nga pwede lang himuon nga naa kay kasing-kasing nga dili sincero sa pagbuhat ni ini. It's because ang paghimo sa follow-up ministry is time consuming. Pareha ra gud sa bata, pag-atiman nimo sa bata, dili ka pwede nga one day lang or 1 week lang ang imong igahin nga panahon nga i-take care nimo ang usa ka baby. Moingon ka nga 1 week ra gyud kailangan magtubo na jud ka. No. You cannot say that. O dili ka mag-expect nga kung 1 week lang imong spend time tapag follow up kaniya nga kuan na siya. Makalampos na siya, mudako na siya. Posible pa siya nga mahitumpawak sa kalautan. Ingon siya sa verse 12, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto His kingdom and glory. Okay? So, unsa ang purpose niya sa iyang gi-follow up? Nga sila nga iyang gi-follow up, magkinabuhi, maglakaw, nga matinumanon, sincero, o nagkahigugmang nagtahod. Diha sa Ginoo, ingon nga siya ang nagtawag kanila diha sa iyang kingdom, o alam sa iyang kamiyan. Hinumduman na ito igala nga ang tanan nga outcome sa atong kinabuhi, the only purpose nga gina plan o gina desire, gina expect sa Ginoo is that makaglorify sa iyang balaan nga pangalan. Okay? That's our willingness to make a commitment na naka-affect sa ato ang pag-engage na imbuluhaton. Ikaduha, nga kini nga mga ginasulti, ginadiscuss na to as of this day, maka-explain siya why so few engage in follow-up ministry. Nganong gamay ra gyud, pipila lang ang nag-engage ni ini nga follow-up. Siguro factor ni ini nga wala sila kabalo paano i-follow up. Number 2, kasabot sila nga dili kini basta-basta nga trabaho. Nga naman, tungod kay ang commitment is a difficult concept for many people. Dugay mangud siya, time consuming, murag usik kay panahon, ha? Lack of commitment, it seems, in many areas, even sa work, atong marriage, family, and church. Okay? Sa atong trabaho, usay, pagsugod og trabaho, gabaga-baga, murag panikad og maayo pag-start. Pero later on, wa na. Ang work nila nabilin, ang nag-work, nawala na. Sa atong marriage, usay, pag primero pa, kaslunon pa, o pag magkasal, one week, sweet pa kaayo. After 1 year, naginahinay nagkatabaang. After 2 years, 3 years, 5 years, and so on and so forth, maglahi na ang dagan. No? So, mo na siya ang lack of commitment. Family. Usahay, maayo ka ita mag-train sa itong family for the glory of God. Pero later on, maneglect na to. Mabiyaan. Nalahi ang focus. Instead of ang family, ang gusto sa Ginoo nga ang family maging focus niya sa Ginoo, ang interest sa whole family would be sa pag-serve sa Ginoo, nabalhin na. Ang iyang interest, ang iyang focus, naanas kalibutan, wala nas pang Ginoo. Usahay, mga remains na lang ang iyaha sa Ginoo. Kung dili ko busy, adto ko simbahan, tabang ko sa work. Pero kung busy kay ko, sorry Lord, makasabot man ka Lord. No? Ingon na usahay. Pero remember, dili na siya mao. Sa atong church, usahay, bago pa ka diya nakabalo sa truth, grabe ka aktibo, grabe kaayo ang participation. But after all, nagakahinay. Many lack commitment to save themselves, let alone being of much use to save others. Okay? So, mao kana siya nga ang pag-kumitar manggod sa bulaton sa Ginoo, murag gibuhian nimo imong sarili. Kay ngano ano mo siya?
kung mukumit ka, muhatag kag time for God, especially in the follow-up ministry, makuhaan ang time nga para sa imong sarili or para sa imong family. That's why, nga, in order nga ma-save nimo imong time para sa imong sarili o sa imong family, sa imong sarili, para sa imong kalipay lang, di na lang kung mag-engage sa follow-up ministry, di na lang kung magtabang kay sa paman, busy pa ko sa work, wala na ko'y time for family, pero mao na siyang nahitabo nga it's either sarili or ang kapakanan sa uban. Kapakanan sa sarili o kapakanan sa uban. It's either of that. So, kinahanglan balanse ang atong kinabuhi Kristohanon. Okay? That's the reason atong willingness to make commitment is naka-affect sa to ang pag-engage sa follow-up ministry. Katapusan, pangutana ko kanimo, are you able to make commitment? Would you like to make commitment now? Gusto ba ka nga maing, Lord, I'm so sorry na imbalance ko sa pagkinabuhi. Neglected na ko ang imong ministry. Wala na ako gihatag ang akong exact time, ang percentage sa akong panahon, sa akong effort, more on para sa akong sarili, para lang sa akong family, but sad to say, nga sa imuha, Lord, nagkulang ako. No? Kung nakarealize ka na higala, it's not too late. Start now. Recommit imong kinabuhi. Do you believe in the importance of personal follow-up? Nagtuo ba ka? Kabalo kay gala. Ang principle sa follow-up mo kini. Parehara na sa kaginikanan. Nga ang usa ka ginikanan, nakaanak siya bisang isa lang kabuok anak. Iyang giaruga, iyang giamumahan, giprotektahan, gi-feed niya rightly, gihatag niya ang affection, ang love, tanan nga gikinahanglan sa iyang isa ka anak. Sa dihang nagdako ang anak, nagmalampuson siyang pag-eskwela, naabot niya ang career, nakatukod na po siya og iyahang pamilya, og in the same way, gihimo niya ang imong gihimo sa iyaha, og nag-expand na usab, naghimo siya pamilya, og naging successful usab tungod kay maayo ang imong pag-amuma kaniya. Pariho ana nga idea. Okay? So, the moment nga naay gi-bless sa Ginoo through sa imong kinabuhi, you need to commit your time, effort, and interest sa pag-participate. Pagtabang kaniya nga ma-establish siya aron nga makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo hangtod matapos ang iyang kinabuhi. O ang atong kinabuhi. Do you believe the importance of personal follow-up? Kung nagtuo ka niini, mohimo ka og multiplication sa imong kinabuhi. Ikaw pa primero na ina-save isa, nagtuo kay God, then siya na pod naka-bless na pod og uban. So ikaw, then later on, daghan pang mapanalanginan starting diha sa imong kinabuhi. Are you willing to devote the time necessary to encourage new disciples? Na-realize ba nimo na karon? Just think about it. Nandumon nimo ka na. Can we rethink our present activities and discontinue those which interfere? Unsa man ang nakababag sa imuhang wa ka nag-participate, try to re-evaluate sa imuhang kinabuhi. Kuha igamay ang imuhang pagkabisi sa imong sarili lang. Kuha igamay lang. Taga igamay lang nga a small amount of time ihatag sa uban nga nagkinahanglan. Then, you will say, makita nimo later on, makasulti ka kung unsa ang pwede nimo masulti. Ha? So, after nga mag-engage ka, diha nimo makita ang real joy sa kinabuhi. Kana bitang daghan na bless sa imong kinabuhi. Makita nimo, ma-feel nimo ang enjoyment, spiritual enjoyment, nga magkalipay di lang ang Ginoo, di lang mga angel, but also ikaw pod nga nagapangalagad. Makita nimo
paano ang Ginoo nagapamuhat diya sa imong kinabuhi. Just gahindi og panahon, tagaig panahon ang Ginoo, just a small amount of your time. Give it to God, offer it to God. Make and involve, cooperate in follow-up ministry diya sa imong iglesia. If you are convinced of the need and are willing to make the commitment, unsay dapat himuon? First, pray for it. Start sharing sa gospel ngadto kanila o sa kaniya kinsa man na imong prospect. Then continue on your follow-up until they mature and you will be able to do what you are doing. Kung sa imong gibuhat nga na makopya na niya, that's the time mag ka, yes Lord, thank you Lord, gigamit mo ako sa pag-follow up diya kaniya. Higala, wala ko kabalo kung paano kinigamiton ang pulong sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. But I pray and I believe nga ang Diyos nag-iistorya diya kanimo karon. Daghang salamat once again sa inyong pagpaminaw o ang akong pag-ampo, ang atong Diyos padayon sa pagpamuhat diya sa inyong mga kinabuhi. Dalaygon ang Diyos o himayaon na to siya o alagaron na to siya, sundon na to siya gani sa atong kinabuhi hangtod sa adlaw. It's either kuhaon kita niya through sa kamatayon or kuhaon kita niya visibly sa iyang pagbalik o iya kitang dalon sa iyang kingharian. Dalaygon ang Diyos, mag-aampo kita. Amahan, salamat sa imong pulong. I-bless ang tanan nagapaminaw karon o ang tanan na makaskan niini. This I pray in Jesus' name. Amen.